Naghain ng panukala si Senator Risa Ontiveros upang alisin ang value-added tax o VAT sa systems loss charges sa electricity bills ng mga consumer. Layunin ng panukala na mabawasan ang dagdag pasanin ng publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng kuryente. Ayon sa senador, hindi dapat patawan ng VAT ang systems loss dahil hindi ito direktang serbisyo o produktong natatanggap ng mga consumer. Inaasahang makatutulong ang panukala upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya lalo na sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, tinalakay ngayon sa Kamara ang panukalang Kalinga Act na layong tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at inflation habang may suporta mula sa economic managers at pagtutol mula sa ilang mambabatas. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Isinagawa ngayong araw ang pagdinig sa House Bill No. 8834 o Kalinga Act na naglalayon na magtatag ng national framework para maibsan ang lumalalang epekto ng krisis sa langis. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidy III, mahalaga ang koordinadong tugon ng pamahalaan sa gitna ng global oil crisis na direktang nakakaapekto sa pamasahe, presyo ng pagkain at gastusin ng mga pamilya. Layunin ng panukala na magbigay ng targeted at panandaliang ayuda sa mga sektor tulad ng transport, agrikultura at maliliit na negosyo. Kabilang sa mga hakbang ang fuel subsidy, cash aid sa low-income households at suporta sa micro, small and medium enterprises. Nakasaad din sa panukala ang mga kondisyon kung kailan ito i-activate, tulad ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis at kakulangan sa supply ng enerhiya. Suportado naman ito ng ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan nagsasabing makakatulong ito sa pagpapatatag ng ekonomiya. Gayunman, kwenestyon ng Makabayan Bloc ang panukala at tinawag itong pansamantalang solusyon lamang sa mataas na inflation na umabot na sa 7.2% noong Abril. Nagbabala rin sila na maaaring magbukas ito ng mas malawak na emergency powers para sa Pangulo na posibleng maggamit ng lampas sa layunin ng batas. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, nagpapatuloy ang deliberasyon sa Kamara upang timbangin ang mga probisyon ng panukala bago ito aprubahan. Inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa Kalinga Bill habang ginagawa ang pinal na bersyon nito bilang posibleng pangunahing tugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy at walang hadlang na pagbiyabiyahe ng mga fuel tanker sa kani-kanilang lugar. Ayon sa DILG, hindi dapat makaapekto ang mga polisiya gaya ng truck ban at traffic coding sa delivery ng supply ng langis sa gitna ng global energy concerns. Hinimok din ang mga lokal na opisyal na magbigay ng exemption sa mga lehitimong fuel tanker upang maiwasan ang pagkakaantala sa distribution. Ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan kasunod ng deklarasyon ng National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order No. 110. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.